we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Mga nakumpiskang hinihinalang shabu sa Alitagtag, Batangas. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. PBBM tiniyak na mas paiigtingin ang kampanya kontra illegal na droga. Lalaki sa Cuenca, Batangas, patay sa pamamaril. Naipong tubig sa eskinita sa isang barangay sa Batangas City, daing ng ilang residente. Luzon Grid isinailalim sa red at yellow alert status ngayong araw, April 16, dahil sa forced outage ng 19 na planta ayon sa NGCP. At International Floating Book Fair sa Batangas Port dinagsa, mga bisita at mamimili na enjoy ang panoramic view ng karagatan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang nasa 13.3 billion pesos na halaga ng nasabat na umano'y shabu sa Alitagtag, Batangas. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Ace, ito na ang pinakamalaking shabu shipment na nasabat sa bansa, ngunit walang naitalang nasaktan o namatay. Yan ang pinangahawakan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang naging pagbisita kanina sa Alitagtag, Batangas. Personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas upang inspeksyonin ang mga nasabat kahapon na halos 2 tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Tiningnan din ng Pangulo ang palibot ng sasakyan, gayon din ang loob nito na siyang pinaglagyan ng mga kontrabando. Kinumpirma ng Pangulo na ito na ang pinakamalaking huli ng droga sa buong bansa, kasunod ang 11 billion pesos na nasamsam sa Infanta Quezon noong March 2022 na nagresulta sa pagkaaresto ng hindi bababa sa 10 suspect na sakay naman ng 3 van. Ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. This is the approach that we are taking to the drug war. We take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Pinuri ng Pangulo na walang nasaktan o nasawi sa aniyay pinakamalaking shabu shipment. Ganito rin ang nauna ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kahapon hinggil sa drug war. Sinabi nitong maaaring mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kasalukuyang programa ng kapulisan at intelligence na hindi na kailangang gumagamit ng karahasan. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs. Pero sabi ng Pangulo, matitiyak niyang hindi nagmula sa bansa ang mga drogang nasabat sa Batangas. Iniimbestigahan na rin kung saan sana ito dadalhin. Bilin niya sa mga otoridad, There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate. There is no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok hanggang it is not para magawa, napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas. That is a situation that we are hoping to achieve. Keep operating and keep gathering intelligence, and that's the key to bringing down
the activities of the drug syndicates. Nakaharap din kanina ng Pangulo si Police Captain Luis De Luna na nauna ng binigyan ng spot promotion kahapon ni DILG Secretary Abalos dahil sa pangunguna nito sa checkpoint kahapon na dahilan naman ng pagkakasabat sa mga kontrabando. Samantala dahil na rin sa dami ng nasabat na iligal na droga, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang inventaryo ng pulisya bago ito dalhin sa crime lab sa Camp Crame para sa tamang disposisyon. Isinailalim na rin sa inquest proceedings ang nahuling suspect ngayong araw. Ace, pagtitiyak ng Pangulo na mas paiigtingin pa ng otoridad ang kanilang kampanya kontra iligal na droga upang hindi na tuluyang makapasok pa ito sa bansa. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Natagpo ang patay ang isang construction worker sa kanyang tinutuluyang barak sa Lipas City. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Wala ng buhay nang matagpuan ang 37 anyos na lalaking ito habang nakahandusay sa kanilang tinutuluyang barracks sa isang subdivision sa Lipas City. Sa investigasyon ng pulisya, ang kapwa katrabaho nito sa construction site ang nakakita sa biktima na kaagad itong inireport sa otoridad. Posible umanong nakuryente ang biktima ayon sa pulisya. Doon sa kanyang kinalalagyan, malapit sa kamay niya, ma'am, naka-expose doon yung isang plug ng grinder na ginagamit niya sa construction. And yung parang artificial cut dun sa wire para itap sana yung plug ng grinder. So based dun sa aming assessment is dun siya, ma'am, nagkaroon ng contact dun sa open wire na supposed to be pagkakabitan niya ng plug ng grinder. Hindi na raw nadala pa sa ospital ang biktima. Nasa isang punerarya sa lungsod ang mga labi ng biktima at nakatakdang isailalim sa autopsy. Ayon sa pulisya, nagkaroon na rin daw ng pag-uusap ang pamilya ng biktima at ang foreman ng construction site hinggil sa mga gastusin ng pagpapalibing sa kaanak. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima at foreman nito. Abiso naman ng pulisya sa mga trabahador at residente. Kung sa tingin po natin is hindi tayo sigurado or walang bakanting plug dun sa ating mga paggagawan or kung tayo ay may nakikita na mga open wire, sabihin na agad nito natin sa ating mga lisensyadong electrician para ma-fix na agad at hindi na ito makakos ng anumang insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Inilabas ng Department of Education ang gabay sa paggamit ng alternate uniform ng mga teaching at non-teaching personnel. Samantala, ipinatutupad na rin ang shortened period ng ilang klase sa ilang eskwelahan sa Batangas City ayon sa kagawaran. Ang detalye sa live report ni Paul Hernandez. Paul? Ace, patungkol doon sa shortened period, nagsisimula yung klase ng alas 6 o alas 6:30 ng umaga at matatapos yan ng 11:30 hanggang 12 noon. Asynchronous classes o distance learning pa rin ang umiiral sa mga pampublikong paaralan para bigyang daan ang pagkukumpleto sa mga takdang aralin ng mga estudyante. Hindi rin muna required pumasok sa paaralan ng teaching and non-teaching personnel. Pero si Teacher Raymond, abalang naglilinis ng classroom sa Santa Rita Elementary School. While they're working with their modules na ipinasa namin, nililinis ko muna yung classroom para at least pagbalik nila, medyo maaliwalas para sa mga bata. Bukas, araw ng Miyerkules, balik in-person classes na rin sila. Hindi na muna siya naglagay ng kurtina sa classroom para madaling makapasok ang hangin sa loob. Naroon pa rin yung pagpapaypay, pagpupunas, basa ng pawis, tsaka hindi sila masyado makafocus when it comes to studying. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Batangas ngayong araw. Sa rekomendasyon ng DepEd, pinapasuot nila sa mga teaching and non-teaching personnel ang polo o collared shirts bilang alternate uniform. Mas komportable at mas madaling makagalaw kontra init ng panahon. Nagkaroon po tayo ng uniform para sa Brigada Eskwela. Meron ginagamit tayo doon sa ating early, yung opening of classes. At napakarami pang mga polo shirt na pwede tayong gamitin. Ibig sabihin,
hindi nangangahulugan na bibili ng bagong collared na polo shirt ang ating teachers. Kung ano yung existing, pwede nang gamitin niyan. Shortened period classes na rin ang ipinatutupad sa maraming eskwelahan sa lungsod. Nagsisimula ang klase ng alas 6:30 ng umaga at nagtatapos ng alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang schools po natin dito ay 108 schools, 85 po yung ating elementary, and majority have submitted the request. Ibabalik daw sa orihinal na class schedule sakaling mag-normalize na rin ang temperatura sa paligid. Samantala, Ace, na ibahagi sa atin ng DepEd Batangas City na wala pa namang kaso na napapaulit sa kanila ng heat stroke. Ang tagubili nila sa mga estudyante, ugaliing uminom ng tubig at umiwas na magbabad sa arawan. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Pumalo na sa 118 ang kumpirmadong kaso ng pertussis o whooping cough sa Calabarzon. Base yan sa pinakahuling ulat na inilabas ng DOH mula January hanggang April 13, 2024. Nangunguna sa may pinakamaraming kaso ang probinsya ng Cavite na may 30 kaso. Pumapangalawa ang Laguna na may 26 na kaso. 22 kaso naman sa probinsya ng Rizal. Ika-4 ang lalawigan ng Batangas na may 21 kaso. Base sa tala, nasa 390 na ang laboratory confirmed at clinical case count sa Calabarzon. Paalala ng Health Authority, ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask. Ilang taon na ang idinadaing ng ilang residente ang naipong tubig sa iskinita sa isang barangay sa Batangas City. Narito ang report ni Paul Hernandez. Tirik ang araw pero may baha sa eskinitang ito sa bahagi ng Barangay Bolbok sa Batangas City. 3 taon ang daing ng residenteng si Yupronyo ang hindi humupang tubig dito. Ang tubig abot hanggang tuhod. Amoy, possible na sakit. Tapos yung access na pagdaan mo diyan pagka naulan problema. Sa ginawang kahoy na tulay tumatawid ang mga residente. Problema raw tuwing umuulan dahil mas tumataas ang tubig dito at pinapasok ang bahay nila. Mabalik sa dati na yung pagdaan mo dito, hindi na kailangan magtulay. Idinulog na niya sa City Engineer's Office ang problema. Nang inspeksyonin, kailangan daw baklasin ang mga kubol malapit dito para maisaayos ang pagdaloy at hindi maipon ang tubig. Medyo nagbabaha po doon sa kanya. Kasi nga po, walang daluyan yung tubig. Galing po sa itaas. Medyo mataas po yung lugar nila after po ng bahay niya mataas. Yun nga lang, masasagasaan ang garahe ni Rodolfo sa pagsasaayos ng problema. Kinausap na raw sila ng barangay at nagkasundo na rin sa plano. Ay kami na may pumapayag dahil sa ikaayos ng drainage na yun sa Pakinabangan. Pero, siyempre yung yung hirap namin, gastos. Sabi nila sa lalong madaling panahon para mapayag naman sila dahil. Ano man daw araw ay pwedeng gawin ang pagbabakla sa mga kubol o estruktura rito para bigyang daan ang pag-aalis ng tubig sa lugar. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 49 anyos na lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Cuenca, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Wala ng buhay ng respondihan ng mga otoridad ang lalaking ito pasado alas 9 ng gabi noong linggo matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang gunman sa bahagi ng Barangay 8 sa Cuenca, Batangas. Ayon sa pulisya, galing sa inuman kasama ang ilang kaibigan sa kaparehong barangay ang biktima at nang pauwi na ito kinagabihan, doon na umano siya tinambangan ng mga suspect. Most probably we're looking into the angle na hinintay talaga siya. Kasi pwede naman siyang tambangan doon sa maraming tao pero they opted to do it in a place na medyo madilim talaga. Sa inisal na investigasyon ng pulisya, 3 tama ng bala sa mukha ang tinamo ng biktima habang may isa ring tama sa kanyang kanang braso. Hindi naman daw matanggap ng mga kaanak ng biktima ang sinapit nito. Ayon sa kaanak ng biktima na si alias Jane, hindi niya tunay na pangalan, wala silang alam na nakakaaway ng kaanak.
bago pong insidente, wala po kami nababalita na may nagreklamo sa kanya. Na akala namin okay siya kasi nung umaga nga nagpunta pa po siya dito. Ayon sa pulisya, mabilis na nakatakas ang 3 suspect sakay ng isang motorsiklo patungo sa direksyon ng Alitagtag, Batangas. Patuloy pang nagsasagawa ng backtracking ang pulisya sa mga CCTV footage na posibleng nakahagip sa pagtakas ng mga suspect. Sa ating mga residente, always be vigilant po. If you're going around alone, always be security conscious, be aware of your surrounding. Kung meron na pong kahinahinala or kayo po medyo alanganin na, it's better to be safe than sorry. Panawagan naman ng mga kaanak ng biktima sa mga suspect. Sana dun sa gumawa sa'yo niyan, makonsensya naman siya at sumuko na lang kasi hindi rin siya magiging masaya kung mabubuhay siya. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Isinailalim sa yellow at red alert status ang Luzon Grid ngayong araw, April 16. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa yellow alert ang Luzon Grid kaninang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, 4:00 hanggang 6:00 ng hapon at mamayang 9:00 hanggang 11:00 ng gabi. Nasa red alert din kaninang 2:00 hanggang 4:00 ng hapon at mamayang 6:00 hanggang 9:00 ng gabi. Ayon sa NGCP, 19 na power plant ang naka-force outage habang 3 namang planta ang gumagana sa mababang kapasidad. Kaya 2,117 megawatts ang nawala sa Luzon Grid. Handa naman daw ang mga power distributors sa epekto ng manipis na supply ng kuryente. Pero payo pa rin nila sa mga consumer ang pagtitipid sa paggamit nito. Umabot na sa mahigit 9,000 ang bilang ng mga bagong nagparehistro sa Batangas City ayon sa COMELEC. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kakaunti ang mga nagpaparehistro sa opisina ng COMELEC sa Batangas City kaninang umaga. Ibang-iba kapag dinadala ng ahensya ang registration sa mga barangay. Kontento raw ang COMELEC sa ipinapakitang partisipasyon ng mamamayan sa mga isinasagawang satellite registration. Sa huling tala, nasa 21 barangay na ang napuntahan nila. Higit 9,000 na ang mga nagparehistro sa lungsod. So far, all the same, cooperative naman ang ating mga local official, local government unit, barangay satellite. Bagamat aminadong may kakulangan sa puwersa o tauhan at mga gamit, hindi raw ito nagiging hadlang para maserbisyuhan ang mamamayan. May suporta raw ang lokal na pamahalaan. Sa mga kakulangan din ng equipment, ang COMELEC, no? Patuloy pa rin ang panghihimok na tangkilikin ang pagdayo nila sa mga barangay at iwasan ang mismong deadline. Huwag na po tayo sa dulo, huwag na po tayo pumilit sa September. Naranasan na natin ang ilang beses. Kasi po ay pumupunta na sa inyo sa mga request nyo as much as possible. We cater to that. Magsasagawa pa raw ng Register Anywhere program ang ahensya sa lungsod. Nasa plano ring puntahan ang island barangay na Isla Verde para pagdausan ng satellite registration. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ipinakilala na ang mga bigating guests sa Running Man Philippines Season 2. Samantala, nais makatrabaho ni abot kamay na pangarap star Jillian Ward ang It's Showtime host na si Vice Ganda. Narito ang report ni Hazel Alviar. Star-studded ang guest runners sa Running Man Philippines Season 2 na mapapanood na sa May 11. Kabilang na dyan ang ilang Korean superstars at sparkle artist na sina Running Man Korea Haha, Bianca Umali, Nancy McDonnie, Sandara Park, P-pop idol Josh Collin, Shira Diaz, Archie Alemania, Herlin Budol, Michael Sager, MMA fighter Mark Stragel, actresses Alessandra De Rossi at Rochelle Pangilinan, K-pop girl group Eunice members na sina Jelly at Alicia, nariyan rin si Eruption, Paul Salas at may special participation ang Black Rider star na si Ruru Madrid. Inihayag ni abot kamay na pangarap star Jillian Ward na nais niyang makatrabaho ang It's Showtime host sa si Vice Ganda. Pero dahil mabibigat na drama na ang kanyang mga projects ngayon, nais daw niyang subukan naman ang comedy kasama ang host. Kinaaliwan naman ng mga netizens ang isang eksena ni Max Collins at Caitlin Stave sa My Guardian Alien. Ang eksena nag-away ang dalawa at gusto nang bumalik sa Maynila ni Hailey na ginagampanan ni Caitlin. Hindi mo siya ihahatid. Huwag mo siyang idamay sa kalokohan mo! Fine! Magkukumit na lang ako! Hindi ko kaya? Kaya ko yun! Give me my pamasahe! Abangan ang iba pang mga eksena ni Max at Caitlin bilang magkapatid na Venus at Hailey sa My Guardian Alien pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan sa dalampasigan sa Real Quezon ang bangkay ng isang lalaki na napaulat na nawawala noong April 11. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa gitna ng mga batong ito, sa baybaying sakop ng Purok Ilang-Ilang ng Barangay Malapad, Real Quezon, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen ang tumawag sa MDRRMO Real patungkol sa natagpuang bangkay. Medyo nahirapan pa po ang pag-secure po doon sa cadaver kasi po ito ay parang naipit na po ba siya doon sa may mga rock formation po. Napag-alaman din ng otoridad na napaulat na nawawala ang natagpuang bangkay noong April 11. Sa report ng pulisya, may nakitang sugat sa likod ang biktima ng matagpuan ng mga otoridad. Kasalukuyan pang nasa isang punerarya sa Real Quezon ang mga labi nito upang isailalim sa autopsy. Maaring nahampas lang siya o na-aksidente siya doon sa lugar na yon, ay baka po may iba pang mga pangyayari bago po natagpuan ang bangkay. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, isang low-pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR o maging bagyo, pero umaabot sa Mindanao ang ilang bahagi ng mga kaulapan nito. Bukod sa trafo extension na nasabing LPA, may umiiral din na ridge ng high-pressure area sa ilang bahagi ng Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, mababa naman ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon maliban lang sa Occidental Mindoro. Magiging malinsangan pa rin sa natitirang bahagi ng bansa, pero paghandaan ng mga taga Mindanao ang mataas na tsansa ng ulan dahil sa mga kaulapan ng LPA sa labas ng PAR. Mga kapuso, bukas, Miyerkules, April 17, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City, Batangas. Magsisimula ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng row clearing ng mga linya. Samantala, bukas din mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa San Juan at Rosario, Batangas. Magsisimula ito sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng manual load dropping o rotational brownout. Dinagsa ang International Floating Book Fair sa Batangas Port kung saan pwedeng pagpilian ang nasa 20,000 book titles. Narito ang report ni Paul Hernandez. Matapos ang higit isang dekada, balik Batangas Port ang International Floating Book Fair ng MV Dulos Hope. 2007 ang huling dumaong ang barko sa Batangas. Kaya sa unang araw ng pagbubukas nito sa pier, dinagsa ng mga bisita. Dulos is actually a Greek word and it means servant. So in each port, we hope that we will be able to servants of hope to the local people that we meet. At kung bookworm ka, may great finds na libro rito. Mula children's book, science book, nobela, spiritual books at marami pang iba. Makabibili mula 30 pesos hanggang 1,200 pesos. Mura na, may unique experience pa ng panoramic view ng karagatan. Maganda siya, parang comic type siya na Bible, so mas nakakainganyo siya basahin. Yun. So, mayroon siyang storyline din, may mga picture na rin. Pakyaw kung pakyaw ang ginawa ni Lloyda sa mahigit 2,000 book selections. Nostalgic dahil naitabi pa niya ang librong nabili rin sa Floating Book Fair sa Bacolod taong 1981. Yung feeling ko ancient na ako kasi 62 na ako and my first book was, I think I was in high school or grade 6. Nostalgic plus I'm really a supporter of the ship, of the floating library. Lula ng MV Dulos Hope ang mahigit 30 crew nito kung saan apat dito Pinoy volunteers. Advokasya ng grupong nangangasiwa ng book fair na magbahagi ng pag-asa at kaalaman sa publiko. And we also share help such as we have humanitarian efforts through the ports that we visit. We have drinking water filtration program, we have eyeglass program and all sorts of orphanage, home for the aged, and we hope, yes, for the charity. At kung pagod sa pamimili, mag-relax sa cafe nila sa barko. 6 pesos ang kailangang bayaran sa PPA at 50 pesos na entrance fee sa book fair. Magtatagal hanggang April 28 ang floating book fair ng MV Dulos Hope sa Batangas Pier bago sila tumulak pa Hong Kong.
Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Natagpuan sa dalampasigan ng Barangay Dinahican, Infanta, Quezon ang isang patay na sperm whale noong linggo. Ayon sa Coast Guard Substation sa Infanta, isang concerned citizen ang nagbigay alam sa kanila hinggil sa nakitang balyena. Agad na nakipag-ugnayan ng Coast Guard sa Municipal Agriculture Office, Menro at mga tauhan ng DNR Senro Real para tugunan ang sitwasyon. Napag-alamang nasa advanced state of decomposition ang balyena, kaya nagpasya silang ilibing na ito sa tinatayang 80 metro ang layo mula sa baybayin ng Barangay Dinahican. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.